Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng himpilang ito, DWSS at ng palatuntunan pong Patnubay. Ika-8 na naman ang gabi at kami po ay nag-aanyaya sa inyo na sana'y kayo po ay makasama namin sa kabuuan ng amin pong ilalagi sa Himpapawid hanggang alas 9 ng gabi. At makakaasa po kayo ng bawat mga sandali po sa oras na ito ay atin pong gugugulin sa pamamagitan ng atin pong mga salita ng Diyos. Hahanguin po natin sa ating banal na aklat sa Ebanghelyo ni Marcos. Atin po itong sinasagawa tuwing Sabado ng gabi sapagkat ito po ay isa sa daan na alam namin na magiging gabay po natin sa pagkilala natin sa ating dakilang Diyos. Kaya kami po yung maasa na kayo po ay nariyan lamang sa inyong mga tahanan at patuloy po namin makakasama kung mananatiling bukas ang inyong frequency sa 1494 Patnubay po yan. At siyempre po, ang akin hong idol sa pamagitan ho ng paglilingkod na may puso at ang damdamin ni naririto sa pagbibigay ng kanyang reflection sa akin po ng mga binabasa, ang akin pong Kuya Bert Miranda. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig. Naway loobin po ninyong samahan kami ni Kuya Min sa loob ng isang oras mula ngayon hanggang mamayang 9 ng gabi. At tinitiyak po namin, makakatulong kayo namin sa pagbibigay at pag-iintindi ng mga banal na aral ng ating Panginoon na siyang magiging patnubay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Amen. Ang ating po namang kasama ngayon, Kuya Bert, ay si Dan o si John Corsino, ang nasa technical po natin. Gaya po ng dati, kami po ay hahatid sa inyo ng mga salita ng Diyos. Kung kayo po ay merong mga pangsarili na mga kaunawaan tungkol sa aming mga binabasa rito at gusto ho ninyong makibahagi sa amin, ay wala ho kayong nararapat gawin kung hindi tumawag ho sa 0920-908-2895. 0920-908-2895 kay Kuya Bert Miranda po yan na cellphone. O kung meron ho kayong gustong ibahagi pagkatapos ho ng palatuntunan, makakarating ho sa kanya at sa susunod natin ho naman pagtatanghal ay amin hong bibigyan ng importansya. Pero ano man ho ang talino ng isang tao, Kuya Bert, ito'y kamang-manga sa Diyos kung hindi tayo hihiling ng kanyang patnubay, ang banal na Espiritu. Apo. Siyan po ang gagabay sa atin, kaya kami ho humingi sa inyo ng kaunting katahimikan, makasama ho namin kayo sa isang payak na panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sa iyo po ang kapurihan at kaluwalhatian. Kami po ni Kuya Bert ay narito na naman sa iyo palatuntunan, upang pakasangkapan sa iyo sa pamagitan ng katalinuhan ng banal na Espiritu may pagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, upang ang bawat mga mensahe mo na gusto mong may parating sa mga nakikinig ay maunawaan nila ng lubusan at tuloy ito'y kanilang may sa pamuhay. Panginoon Diyos, wala po kaming sapat na kakayahan upang ito'y magampanan namin kung hindi mo po kami bibigyan ng iyong patnubay ng banal na Espiritu. Panginoon Diyos, sa iyo po namin iaasa ang tagumpay ng susunod na mga sandali sa pamamagitan ng mga mensahe pagkakaloob mo sa amin lahat, lalo na sa mga nakikinig. Ang lahat po na ito'y nihiling namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo at Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kuya Bert, magandang gabi po. Magandang gabi naman, Kuya Min. Wow po, narito na naman po tayo at atin pong gagampanan naman ang pinagagawa sa atin. Tayo po ay tutunghay na naman sa banal na aklat at inaasahan po ng ating mga tagapakinig ang inyong reflection sa akin pong mga tutunghayan dito sa Ebanghelyo ni Marcos. Dito ho'y dadakuhan natin yung sanhi ng pagkakasala. Dito ho'y palasak. Itong titulong ito, sanhi ng pagkakasala ng isang tao, at ito ho'y pang-universal na katawagan ito, kung ano ang sanhi ng pagkakasala ng isang tao.
Kaya ganito ho ang nilalaman, akin ang tutunghayang mabuti. Mabuti pa sa isang tao ang siya ay bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang mga paa mo naman ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti pa ang asin, ngunit kung mawala ng lasa, paano na ito mapapaalat uli? Taglayan ninyo ang katangian ng asin at sa gayoy maging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Kuya Bert, sa mga mananampalataya, sa mga ibang hindi pa nagiging palasak sa kanila ang salita ng Diyos at hindi sila nakakaabot pa sa pamantayan ng pag-unawa dito sa mensahe ng Panginoon, ay masyado ikang mabigat ang dating dito. Nitong sinasabing ito, Kuya Bert. Pero mas lalaliman pa ninyo palagay ko ang ibig sabihin dito sapagkat dito sa bandang huli, merong nabasa rito na tungkol sa asin na nagpapaalat at ang katangian ng asin magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan kung ito ang ang asin. Pero bago ito, dun sa bandang una muna, Kuya Bert, tungkol sa pagkakasala ng tao, pabigat ho yung puputulin. Tapos paa puputulin, mata dudukitin. Ano ho ba ang gustong iparating ng mensaheng ito sa banal na aklat sa tao sa kabuuan? Alam mo, Kuya Min, sa pangyayaring ito, no, hindi mayaalis ang pagkakasala sa mundong ito. At ang pagkakasala ay laging nandyan. Oh. At ito po, mga kapatid, ang lagi nating isaisip. Pero mabigat kung tayo ay magkasala, katulad ng sinasabi ngayon ng ating Panginoon. Ang sabi nga niya, mabuti pa raw ang bitinan tayo ng gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa atin. Alam mo, Kuya, sa ngayon, maraming mga tao ang ginagamit ni Satanas upang mabulid sila sa pagkakasala at makapang-akit pa ng iba at mabulid din sa pagkakasala. May mangyayari o may nangyayari sa buhay ng isang tao na kung minsan hindi niya alam na siya ang nagiging sanhi ng kanyang kapwa sa pagkakasala. Halimbawa, Kuya Min, sa mga nasa magkakaibigan lang, magkakasama sa opisina. Una, ang ginagawa ay usong-uso, yung umiinom nagyayaya sa pag-inom. Subalit, habang sila'y umiinom, mayroong silang nakikitang palabas. At ang palabas na ito, yung dating hindi nakakapunta ron,
unti-unting naaakit. At pagkatapos, hindi mo namamalayan na nakalulong na pala doon. At yung